Maulang umaga, grade 9. Ngayon, iko-continue lang natin or ipagpapatuloy lang natin yung ating discussion patungkol sa alokasyon. And this time, pag-aaralan natin yung iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Pero bago yon, let's have a brief recap, syempre. So, ano nga ba yung alokasyon? And please take note pala, since it's already per month, okay, so makikita na natin dyan si Jose Marie Chan. So, every time na magpo-pop up si Jose Marie Chan, that will be the indication kung saan yan yung mga questions or possible time na magkakaroon tayo ng oral recitation pagbalik natin ng mga synchronous classes or pagbalik natin sa school. So, ano nga ba ang alokasyon? Pag sinabi nating alokasyon, again, ito ay tumutukoy dun sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao. Ito yung mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman, produkto at serbisyo. Dito masusing inaaral ng mga ekonomista kung sino-sino at saan-saan labis na kailangan or kinakailangan yung isang particular na supply or yung isang particular na resources. Ginagawa ito upang matunton at matugunan ng individual na pangangailangan ng mga tao. Basta tandaan lang sa alokasyon, yan yung pagde-distribute, pagbabahagi or pamamahagi ng mga limited resources na meron tayo para matugunan lahat ng pangangailangan at kagustuhan ng mga tao despite dun sa limited resources na meron tayo. Ngayon dumako tayo dun sa iba't ibang sistemang pang-ekonomiya. Ang paraan ng pagsasaayos ng iba't ibang unit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan ay ang sistemang pang-ekonomiya. So, pag sinabi natin sistemang pang-ekonomiya, ito ay sumasaklaw sa mga estruktura, institusyon, mga mekanismo na batayan sa pagsasagawa ng mga gawaing pamproduksyon. And layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal at serbisyo at maiwasan yung kakulungan ng mga ito. And ang sistemang pang-ekonomiya or yung tinatawag natin na economic system ay sistema ng produksyon at distribusyon ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang lipunan o isang lugar. And dito, nais ng mga sistema na ito na lutasin ang mga problema sa produksyon at distribusyon sa pamamagitan ng pagsagot sa tatlong mahalagang tanong. Yun yung ano mga produkto at serbisyo ang kailangan likhain? Ano yung lilikhain? Ano yung paraan ng gagamitin sa paglikha ng produkto at serbisyo? Paano yun gagawin? How will you do it? How will you produce it? And para kanino ang mga produkto at serbisyo na dapat likhain? So, yun yung sinasagot ng sistemang pang-ekonomiya. Ngayon dumako tayo dun sa iba't ibang uri ng sistemang pang-ekonomiya. So, meron tayong tinatawag na pag-uuri batay sa ideolohiya kung saan nandito yung merkantilismo, komunismo, sosyalismo, pasismo, at kapitalismo. So, sinasabi na ang mga sumusunod na ideolohiya na to or mga sumusunod na sistemang pang-ekonomiya na to ay nakabatay sa idea o simulaing pinaniniwalaan ng umiiral na pamunuan sa isang bansa. And ang mga ideolohiyang ito ang mga unang katawagan upang mauri ang umiiral na sistema sa mga bansa noon. Ibig sabihin, itong pag-uuri batay sa ideolohiya, ito yung mga sistemang pang-ekonomiya na ginagamit noong unang panahon pa. So, una dumako tayo dun sa merkantilismo. So, sinasabi niya na ang merkantilismo ang batayan ng kapangyarihan ng bansa ay ang dami ng supply ng ginto at pilak. So, sa merkantilismo, ito yung namayaning kaisipang pang-ekonomiya na gumagabay sa mga patakaran ng maraming bansa sa daigdig. And noong unang panahon, parang isinusulong nito yung kaisipan na ang kapangyarihan ng isang bansa ay nakasalalay daw dun sa dami ng ginto, dun sa dami ng pilak. Dahil sa panahong iyon, nakasalalay ang pamumuno at pagkakaroon ng kapangyarihan ng isang pinuno sa dami
ng ginto at pilak na kung saan para sa kanila ay mas makakatulong sa pagunlad ng kanilang bansa o ekonomiya. And yung merkantilismo ay umusbong o umiiral sa Europe. And because of this, colonizing other countries and places has started. Dito nagsimula yung mga Europeans na manakop ng mahihinang bansa at pati na rin yung pagkikipagkalakalan sa iba't ibang lugar upang makalikom sila ng mga important metals na maaari nilang makuha dito. Example of this is the Spain or the Spaniards wherein they colonize weaker countries so that they can get gold and silver as well as the raw materials that they need in their country. And ginawa din nila ito upang makabili ng mga mamahalin at matitibay na mga armas na kailangan nila sa kanilang pananakop. At ang mga bansa na kanilang nasakop ang nagsilbing taga-supply ng mga hilaw na materyales na kanilang ginagawang produkto at kinakalakal nila sa ibang bansa. Basta tandaan lang dito sa merkantilismo, ito yung dito ginagamit na batayan ng kalakalan at kapangyarihan yung kung gaano kadami ba yung supply ng ginto at pilak meron ang isang tao or meron ang isang bansa. And dito nga nag-arise or nag-arouse yung pagnanais ng mga Europeyong bansa na makalikom ng maraming ginto at pilak na siyang nagtulak sa kanilang mag-explore, maglayag, mag-colonize at magtatag ng mga kolonya. And dito sa mga kolonyang ito umiral ang pinag-uutos na sistema ng ekonomiyang merkantilismo. Ngayon dumako naman tayo sa komunismo. So sa komunismo naman, kabaligtaran naman ang kapitalismo ang komunismo. So dito, pag sinabi natin komunismo, ito ay isang uri ng sistema na lumilikha ng makataong lipunang hindi tumitingin sa kaurian o estado ninuman. So, ito ay ipinatupad sa Russia noong 1927 ni Vladimir Ilyich Lenin at ipinalaganap naman ni Mao Zedong sa China noong 1949. And ang komunismo ay isang anyo ng pamahalaan na malapit na iniuugnay sa pilosopong si Karl Marx, batay sa kanyang mga pananaw ng isang utopia na lipunan na inilalarawan niya sa kanyang aklat na The Communist Manifesto. Ayon sa paniniwala ni Karl Marx, ang sistemang kapitalismo ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay ng tao sa isang lipunan. So, ito ay bunsod na rin ng malaking pagtugon sa pribadong pag-aari at pagkita ng malaki. So, dun sa kanyang pananaw, higit na mas makabubuti ang isang sistema na kung saan walang paghahati ng lipunan at lahat ay patas, lahat pantay-pantay. Kung saan ang pamahalaan ay binubuo ng mga manggagawa at ang pamahalaan na ito ang may hawak at kontrol sa mga yaman at pag-aari ng lipunan. At patas itong ipinapamahagi sa masa. And sa kasalukuyan, ang isang komunistang pamahalaan ay madalas na isang sentralisadong gobyerno na pinamumunuan ng iisang partido lamang, iisang party, o may isang partido na higit na mas makapangyarihan sa loob ng pamahalaan. And madalas, yung mga komunistang bansa ay authoritarian sa kanyang pamamahala. Ibig sabihin, ang gobyerno ay pinamamahalaan ng mga diktador, isang tao na binigyan ng kapangyarihan ng pamahalaan na mamahala ng walang takdang katapusan sa kanyang termino. So sa isang komunistang bansa, ang lahat ng pangunahin at sekundaryang pinagmumulan ng produkto at serbisyo ay nasa pamamahala ng gobyerno. And ang malaking aspekto ng pamumuhay ng mamamayan ay kontrolado ng pamahalaan. Dahil ang gobyerno ang nagbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan at ang puhunan at paraan upang makibahagi sa produksyon at ekonomiya ng bansa. So dito sa komunismo, walang pribadong pag-aari ang mga mamamayan or walang mga private sectors, walang mga private companies or private businesses. Walang pribadong pag-aari ang mga mamamayan at ang lahat ng mga pag-aari at yaman ay hawak ng isang komunistang pamahalaan.
kung susundin ng mga komunistang pamahalaan yung orihinal na manifesto ni Karl Marx, yung yaman at pag-aari na kanilang kinukolek or kanilang kinolekta ay dapat nilang ipapamahagi ng patas sa publiko at mga manggagawa. So, tandaan lang na yung sistemang pang-ekonomiya na kung saan ang komunismo, ito yung ang estado yung nagmamay-ari at kumukontrol sa yaman ng bansa at sa produksyon. So, yan yung Das Kapital, yan yung itinuturing na Biblia ng komunismo at siya rin unang aklat na tumatalakay sa isang ekonomiya batay sa plano ng estado. Next, we have socialismo. Sinasabi niya na pag sinabing sosyalismo, yan yung pag-aari ng pamahalaan, ang mga pangunahing industriya o gawain, gayon din yung mga gamit sa produksyon. Ngunit, pinapayagan sa sistemang ito ang pagmamay-ari ng tao ng maliit na negosyo. Ngunit, may mga uri pa rin ng negosyo na maaaring kontrolin ng pamahalaan. So, ito ang halimbawa ng mixed economy o pinaghalong ekonomiya. So dito makikita natin na yung pamahalaan o estado ang kumukontrol sa mga industriya, ngunit ang ibang industriya ay pagmamay-ari ng mga individual. So dito na ipapakita yung pagkontrol ng pamahalaan sa mga maliliit na pribadong negosyo, sa pagkontrol ng mga presyo, sa bilang na kanilang ginagawa upang magamit o mabili ito ng mamamayan sa pangangailangan nila sa araw-araw. At hangarin din ng sistemang ito yung pagkapantay-pantay ng mga tao sa lipunan. And dito, dapat lahat ng tao ay tumatanggap ng pare-parehong benepisyo or benefits. So, tandaan lang na sa sosyalismo, ang estado yung humahawak at kumukontrol sa mga industriya at ang mga mamamayan ay pinapayagan na magmay-ari ng maliit na negosyo. So, isa ito sa halimbawa ng mixed economy o pinaghalong ekonomiya. And dito din sa sosyalismo, dyan, yung isa sa layunin nila is yung makamtan yung welfare states. So, ang pagkamit ng tinatawag na welfare state sa ideolohilang ito ay isang daan upang mabigay or maibigay ang mga pangangailangan ng lahat ng tao. At ilan sa mga nananatiling sosyalistang bansa sa kasalukuyan ay ang Vietnam at yung Hilagang Korea or the North Korea. Ngayon, let's proceed to the next one. So, we have pasismo. So, ang pasismo naman ay isa ding sistemang pang-ekonomiya at politikal na sinimulan ni Benito Mussolini sa Italy noong 1922 at itinatag niya yung partidong pasista. And ipinakilala naman ni Adolf Hitler ang pasismo sa Germany. So, pag sinabi nating pasismo, ang yaman at industriya ay kontrolado at pagmamay-ari ng estado na pinamumunuan ng isang diktador or dictator. So, yung pinagkaiba ng komunismo sa pasismo, ang sistemang pang-ekonomiya ng pasismo ay pinamumunuan ng isang diktador, na kung saan sa ilalim ng sistemang ito, lahat ng pagdedesisyon ng estado ay ginagawa ng diktador. Mapa-politics, mapa-social, mapa-economy ng bansa, ang diktador ang namamahala at nagdedesisyon pagdating sa mga ganyang bagay. May mga bawal o ipinagbabawal ang mga estado dito gaya ng pag-aangkat or import ng mga produkto. So, lahat ng produkto na ginagawa ng industriya ay para sa ekonomiya lamang. Maging yung mga pagwewelga o pagrarally ay hindi pwede sa sistemang ito. Pati na yung pagtatatag ng union at mga yung parang yung bawat individual dito, bawal silang magreklamo. Lalo na sa mga batas na ginawa ng diktador. So, in short, sa sistemang pasismo, you will follow all the rules of the dictator. You will follow the dictator. So, dito, tandaan nyo lang sa pasismo, may control. Sa sistemang pang-ekonomiya ay ang namumuno o yung tinatawag nila na diktador.
May kontrol siya sa mga gawaing pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunan. At mahigpit nilang ipinagbabawal yung pagtaliwas sa utos ng pasistang pamahalaan. So, that is pasismo. Tandaan nyo lang sa pasismo si Adolf Hitler, dictator. Okay? Now, let's proceed sa kapitalismo. So, ito ay naniniwala sa pribadong pagmamayari ng yaman, puhunan at tubo ng isang individual. If you still remember, ito yung kay Adam Smith. So, ang kapitalismo naman ay isang ideal na ekonomiya at hindi gaanong makatotohanan. Dahil sa hirap or sa mahirap itong masunod at mahigpit, may mahigpit siyang katangian. And ito ay naniniwala sa pribadong pagmamayari ng yaman, puhunan at tubo ng isang individual. At sa pagsusuri kung mabisa ba ang mga patakaran at gawaing pang-ekonomiya, ang kapitalismo ang ginagamit na pamantayan o ginagawang benchmark. And ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya at kultura na nakasalalay sa pagsasaalang-alang ng kapital o sariling pera upang palaguin ito. And kinikilala ito sa English na industrial capitalism. So, sa kapitalismo, masasabi natin, sino ba ang tinaguriang ama ng makabagong economics? And that is Adam Smith, which is natakal na natin on our previous discussion. So, masasabi din ang kapitalismo ay isang sistemang ekonomiya at kultura na nakasalalay nga dito yung pagsasaalang-alang ng kapital o sariling pera ng isang individual upang palaguin ito. And dito, sa kalagitnaan ng ika-17 or 17 na siglo ay binigyang pansin yung idea ni Adam Smith ukol dun sa paggalaw at paglago ng sistemang pamilihan, gayon din yung papel na gagampanan ng pamahalaan sa pamamahala ng ekonomiya. And again, yung tinaguri ang ama ng makabagong economics ay si Adam Smith. And ano ba yung laissez-faire? So, pag sinabi natin laissez-faire, di ba yan yung let alone policy or sinasabi na hayaan na lang daw ng pamahalaan yung pamamalakad sa mga pribadong sektor kung saan dapat hindi nakikialam yung mga pribadong yung pamahalaan sa mga pribadong sektor. So, dito sa panahon ng kapitalismo ay nagsasaayos ng takbo ng pamilihan sa pamamagitan ng invisible hand ni Adam Smith kung saan dito nagsimula yung revolusyong industrial na nagbigay daan sa pagkilala ng mga karapatan ng mga pribadong sektor sa pagpapaunlad ng industriya. Kung dati hindi pinapayagan ng pamahalaan na magkaroon ng sariling negosyo o pagmamayari ang mga tao, ay dito nabigyan daan yung pagbubukas nito ng dahil sa akda ni Adam Smith, which is yung book niya ay yung An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. At dahil dito, napasimulan yung sistemang pamilihan o yung paglago ng pribadong sektor at dito na rin pumasok yung laissez-faire ni Adam Smith o yung tinatawag na let alone policy kung saan isinasaad nito na hindi dapat makialam ang pamahalaan sa pagpapaunlad at pagpapatakbo ng mga individual o sa mga private sector pagdating sa pagpapatakbo ng industriya o pamilihan. At dito rin pumasok yung free enterprise na kung saan sila din yung nagdesisyon kung saan or kung anong klase ng produkto ang kanilang gustong buuin. At dahil dito, nagbukas na nga yung tinatawag na pribadong sektor or in English, the private sector. And meron rin tayong iba't ibang mga katangian ng kapitalismo. Nandyan na, unang-una na yung layunin ng mga gawaing pamproduksyon ay para makapagbenta, hindi lamang para makabili. So, di ba dito nga sa kapitalismo, naglalabas sila ng sarili nilang pera upang palaguin ang bagay na to dahil malaya yung mga mamamayan na magtatag ng sarili nilang negosyo o gumawa ng sarili nilang mga kalakal. Ang pribadong pagmamayari ay ginagarantiya ng mga institusyong legal. So, dito, malaya ang mga mamamayan na magkaroon ng mga pag-aari, magkaroon ng mga resources.
And ang pag-iipon ng capital ay upang higit na mapalago o mapalawak ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mamumuhunan. So dito, malaya yung mga negosyante na magtakda nung kanilang presyo. Kung magkano ba nila ito ibebenta sa pamilihan. So, nakadepende dun sa kanilang kapital, dun sa tutubuin nila or kikitain nila. Dahil yung pag-iipon ng kapital ay upang higit na mapalago o mapalawak yung negosyo. Yun yung goal nila, mapalawak yung negosyo na itinayo nila. Isa pa ay yung ang pagpapabuti o pagpapainom ng kalidad ng produkto ay bunsod ng kompetisyong namamagitan sa mga negosyante. So dahil malaya yung mga mamimili na gumawa at bumili ng kalakal ayon sa kanilang nais, so nagkakaroon ng competition sa pamilihan kung saan nagkakaroon ng maraming options and choices yung ating mga consumer and nagiging dahilan naman ito upang magkaroon ng kompetisyon sa ating mga producer o sa ating mga negosyante. And isa pang katangian ay kaunti o maliit lamang ang papel ng pamahalaan at halos walang kinalaman sa mga gawaing pang-ekonomiya. So dito, kumikita yung kapitalista sa pamamagitan ng pagpapataw niya ng tubo sa kanyang kalakal. And dito sa kapitalismo is hindi kailangang makialam or walang karapatang makialam yung pamahalaan pagdating sa pamamalakad ng mga negosyante or ng mga pribadong sektor sa kanilang negosyo. So, in short, sa kapitalismo, desentralisado yung paggawa ng desisyon sa sistemang kapitalismo. Pag sinabi nating desentralisadong desisyon, ang lahat ng paggawa ng kanilang produkto ay nagdedesisyon dito ang may-ari ng negosyo. Nasa kamay ng mga producer yung pagtatakda ng presyo na kung saan, syempre, sila ay magkakamit ng tubo. And dito, naging daan yung kapitalismo upang yumaman yung kompetisyon sa pamilihan at umunlad yung ekonomiya ng maraming bansa sa mundo. Yun yung kapitalismo. And yun yung 5 sistemang pang-ekonomiya na batay sa ideolohiya. Yung merkantilismo kung saan dito nakasalalay yung kapangyarihan, kung gaano kadami yung pilak at ginto na meron ka. Yung komunismo, sosyalismo, pasismo, at kapitalismo. Next naman is yung pag-uuri batay sa kasalukuyang tawagan or pag-uuri batay sa kasalukuyang panahon. Ang pagtukoy sa uri ng sistemang pang-ekonomiya na ipinapatupad sa mga bansa ay nasa ganitong katawagan. So, nandyan ang traditional na ekonomiya, market economy, command economy, and even mixed economy o pinaghalong ekonomiya. So, doon muna tayo sa traditional na ekonomiya. So, ito ang pinakauna at simpleng anyo ng sistemang pang-ekonomiya. Ang pagpapasya sa ekonomiya ay nagagabayan at nakabatay sa kinagisnang tradisyon at paniniwala na idinidikta ng kultura. So, kaya nga ang sentro ng gawaing pangkabuhayan sa sistemang ito ay ang pamilya. So, dito kasi simple lang yung pagtugon sa kung ano ba yung gagawin na produkto, ano ba yung lilikhain na produkto. Kasi malinaw sa kanila na yung bawat member ng pamilya or yung bawat kasapi, malinaw sa kanila yung kanilang tungkulin. Yun ay upang matugunan yung simple rin nilang pangangailangan. Like for example, yung mga basic needs, yung kanilang damit, yung kanilang pagkain, at yung kanilang tirahan. So sa traditional economy, ang tradisyonal na ekonomiya ay batay siya sa pasadya at tradisyon o utos sa pang-ekonomiyang desisyon batay sa kaugalian o paniniwala ng komunidad, pamilya, angkan o ng lipi. So, traditional economy ay ang pinakapayak at pinakamatandang sistema sa 4 na uri at ang sistema na ito ay nakabatay sa paglikha ng produkto at serbisyo na sumusunod sa nakaakmang panahon. So, madalas yung sistema na ito ay makikita sa mga rural na lugar,
kung saan ang agrikultura ang pangunahing kabuhayan. And madalas, limitado yung mga pinagkukunang yaman ng mga tao na bahagi ng komunidad na sumusunod sa mga traditional economic system. And dito, maaaring kokonti lamang yung likas na yaman sa lugar na iyon o mahirap maglakbay papasok at palabas sa lugar na iyon. Kaya ang sistemang ito ay nagkukulang sa kakayahang lumikha ng surplus. Dahil sa primitives or primitibong anyo nito, ang traditional system ay mas sustainable kaysa sa ibang sistemang pang-ekonomiya. Dahil yung maliit na output ng sistema na ito ay sumisigurado na kaunti lamang ang nasasayang na pinagkukunang yaman para sa produksyon. So, halimbawa nito ay yung barter. Okay? Yung pagpapalitan ng produkto na bibigyan kita ng bigas, bibigyan mo ko ng gulay. So, yung traditional na ekonomiya ay sikat bilang primitive o hindi maunlad na sistema ng ekonomiya. Dahil sa pagkakaroon ng mga hindi napapanahong mga kasangkapan o mga paraan. Kaya ang sistemang ito ay epektibo lamang sa mga maliliit na pangkat na mga individual kung saan ang politikal na kaayusan ay hindi sa kung sino ang gusto kundi kung sino ang pinakamatandang kasapi. So, yun ang traditional na ekonomiya. Ngayon, dumako tayo sa market na ekonomiya. So, ang market ang pagdedesisyon sa pagsasagot sa mga suliraning ano, paano at para kanino ang gagawin ay isinasagawa ng individual at pribadong sektor. So, ang market o pamilihan ay nagpapakita ng organisadong transaksyon ng mamimili at nagbibili. In short, ang market, ito yung venue kung saan nangyayari yung transactions. Ang market economy ay kumikilos siya sa konsepto ng free market. Ang pamahalaan ay hindi nakikialam sa ekonomiya. Ang pamahalaan ay may maliit na kontrol lamang sa mga pinagkukunang yaman at hindi nakikialam sa mga mahalagang bahagi ng produksyon. In short, dito papasok yung kapitalismo. Isang halimbawa ng market na ekonomiya ay ang kapitalismo. So, ang regulasyon ng pamahalaan ay nagmumula sa mga mamimili at sa epekto ng paggalaw ng supply at demand. Sa katotohanan, wala naman tayong tinatawag na pure market economy. At karamihan ng konsepto nito ay nasa theory lamang. Ito ay dahil ang kahit anong sistemang pang-ekonomiya ay maaaring pakialaman ng isang sentral na otoridad. Pwede pa rin silang pakialaman ng pamahalaan. Halimbawa ay yung pagpapasa ng batas ng pamahalaan upang magkaroon ng regulasyon sa kalakalan at monopoly. Sa isang perspektibo, ang market economy ay nakatutulong sa mabilis na pag-unlad ng lipunan na sumusunod sa sistema na ito. Ngunit, ang isa sa malaking kahinaan nito, ito ay nagiging daan upang maipon yung yaman sa iisang tao lamang or sa iilang tao lamang sa lipunan. Ang distribusyon ng yaman ay hindi nahahati ng patas sa mga tao sa lipunan. At higit na kinakikinabang ang mga taong unang nagtagumpay sa pamilihan at ito ay nagdudulot ng hindi pagkapantay-pantay sa lipunan. So, ang market economy, may mga katangian rin siyang taglay. So, una na dyan, yung may kalayaan ang lahat ng kalahok sa ekonomiya na gumalaw ayon sa mga pansariling interes at hangad na kapakinabangan ng naaayon sa itinakdang batas na kaugnay sa takbo ng ekonomiya. Next ay yung pagpapasya na may kinalaman sa produksyon at alokasyon ay batay sa nais ng bahay kalakal o negosyante. In short, yung decision making ay it is up to the entrepreneurs or sa mga negosyante. Ang lahat ng salik ng produksyon ay maaaring ariin ng pribadong negosyante at ang mga manggagawa ay maaaring makapamili sa kung saan nila nais magtrabaho batay sa kanilang prioridad na kapakinabangang nais matanggap. In short, makikita nyo na lahat ng desisyon ay nasa isang individual, nasa isang pribadong negosyante. And mostly, sila lang or iilan lamang yung yumayaman sa gantong sistema ng ekonomiya. Dahil nakasentro lamang sa negosyante or nakasentro lamang sa mga iilang individual yung yaman. Ang pagtamo ng kailangan at gusto ay batay sa kakayahang makabili nito. So, syempre, dahil negosyante,
yung may decision making neto. And isa dito na kumakatawan ay yung presyo. So, nakadepende kung magkano yung pera, yung salapi na meron ka, kung paano mo matutugunan yung pangangailangan at kagustuhan mo. Depende yon dun sa natatamo mo na salapi. Ang lahat ay may kalayaang magnegosyo ng naaayon sa batas. As long as sumusunod ka sa mga patakaran na ipinapatupad ng pamahalaan, maaari kang magkaroon ng isang negosyo or magtayo ng isang negosyo. And dito, presyo ang gabay ng pamilihan. So, ang nagtatakda, okay, dun sa process ng economy sa ganitong paraan ay ang presyo. So, nasa negosyante kung itataas ba niya yung presyo ng isang produkto, ibababa ba niya, isi-sale ba niya, or such. Hinihikayat ang kompetisyon sa ganitong pamilihan upang maging minimal yung pagpamanipulate sa dami ng produktong ipagbibili sa presyo at kalidad ng mga ito. So, dahil nga yung mga negosyante yung may hawak dun sa desisyon sa paggalaw ng presyo, nakabatay dun sa mga producers, ng mga negosyante yung presyo. So, dito sa market economy, hinihikayat nila yung kompetisyon sa pamilihan. So, dito halimbawa, nagtinda yung isa si seller A, yung mansanas kaya sa kanya is 10 pesos per pieces. So, para makabenta, si seller B, ibinenta niya yung kanyang mansanas ng 8 pesos per pieces. So, in that way, nag-create ng competition sa pamilihan, and dito, kahit papano, na mamanipulate yung dami ng produkto na ipinagbibili sa pamilihan, as well as yung presyo ng mga produkto. Ang estado ay may minimal na pakikialam sa takbo ng pamilihan. So, ang tungkulin lamang ng pamahalaan dito ay tiyaking legal ang nagaganap na produksyon at alokasyon at hindi makasasama ang mga gawaing kaakibat nito sa nakakarami. So, taga-monitor lang sila. Kumbaga, facilitator lang sila sa market economy. Mini-make sure lang nila, sinisigurado lang nila na pantay yung pagde-distribute, pantay yung pag-allocate, and hindi umaabuso yung mga negosyante. Next, we have the command economy. So, ang estado, dito naman sa command economy, ito ay kabaliktaran naman ng market economy. Dahil sa command economy, from the word itself, command, ang estado ang may responsibilidad sa pagsagot ng mga suliraning pang-ekonomiya sa ganitong uri ng ekonomiya. And ito ang ekonomiyang minamanduhan. Okay? Sa isang command economy, malaking bahagi ng ekonomiya ay kontrolado ng isang sentralisadong gobyerno. So, ito ay tinatawag din na plan economy. Dahil sentro ang pamahalaan ng sistema na ito, yung pamahalaan ay bahagi ng pagkaplano hanggang sa pamamahagi ng mga pinagkukunang yaman. So, ang command economy ay may kakayahan na lumikha ng maayos na supply ng mga pinagkukunang yaman at nakakatulong din ito para mabigyan ang mga mamamayan na mababang presyo ng bilihin. And madalas ay kontrolado ng gobyerno yung mga mahalagang industriya sa bansa tulad ng tubig, kuryente, mga paliparan, mga daungan, at mga riles. And ang mga mamamayan ay may kontrol sa mga hindi gaanong importanteng sektor ng ekonomiya, tulad ng agrikultura. So, dito kung may napakamahalagang supply ng isang pinagkukunang yaman sa isang lugar, mas malaki yung pagkakataon na gamitin ng lipunan na iyon yung command economy. Gagamitin ng pamahalaan yung kanilang power. And ito ay madalas na nagaganap kapag may natuklasan na isang mahalagang yaman tulad ng ginto, ng mga oils or ng mga langis. And sa sitwasyon na ito, papasok ang pamahalaan upang kontrolin yung mahalagang pinagkukunang yaman na yon. Kaya yung mga katangian ng command na ekonomiya ay yung buong ekonomiya tulad ng kaayusang politikal ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan. At hindi pinapayagan ang pribadong pag-aari,
Kung kaya ang pagpapasya sa kung ano at paano ito gagawin at kung gaano karami yung ipapamahagi ay nakasalalay sa itinakda ng pamahalaan. So kung dun sa market economy kanina, pinapayagan na magkaroon ng pagmamay-ari yung mga pribadong individual. So dito sa command economy, hindi sila pinapayagan. Wala silang karapatan na magkaroon ng pagmamay-ari dahil lahat ng desisyon ay nasa pamahalaan. Lahat ng salik ng produksyon tulad ng lupa, kapital at paggawa ay nakalaan sa pagpapasya ng pamahalaan. Upang makamit ng mga ito yung pinakamainam na antas ng naaayon sa layunin ng ekonomiya. So in short, yung pagpapasyang pang-ekonomikal ay sentralisado, kung saan umiikot lang yung pagdedesisyon sa iisa lamang or sa pamahalaan. Okay, iisa lamang yung maaaring magdesisyon dito at iyon ay ang pamahalaan. Another is ang presyo ng mga produkto at serbisyo ay hindi rin pabago-bago at maaaring maging stable, bagay na positibo sa ganitong sistema, ngunit matitiyak lamang ito kung ang pamahalaan ay maayos ding napatatakbo. And lastly, striktong sinusunod ang planong pang-ekonomiya upang makamit ang epektibong pamamalakad at pagpapatupad ng alituntunin. So yun ang command na ekonomiya. And lastly, ay ang pinaghalong ekonomiya. So, ang pinaghalong ekonomiya naman, ang ganitong sistema ay parang kinapalolooban siya ng kombinasyon ng mga katangian ng ekonomiyang pampamilihan at minamanduhan. Or pinagsasama sa mixed economy ang mga katangian na taglay ng command na economy at market economy. And ito ang rason kung bakit tinatawag din itong dual systems. Karamihan ng mga bansa sa daigdig ay sumusunod sa mixed economy, kung saan ang karamihan ng mga industriya ay nasa pribadong pamamalakad at ang natitira ay bumubuo sa mga pampublikong serbisyo na nasa ilalim ng pamamalakad ng pamahalaan. So sa mixed economy, pinagsasama ang mga magagandang aspeto ng command economy at market economy. Ang suliranin na kinakaharap ng sistema na ito ay yung pagbabalanse sa impluwensya ng malayang pamilihan at kontrol ng pamahalaan. So, minsan ay ninanais ng gobyerno na mas palawigin yung kanilang impluwensya sa industriya kahit na hindi ito kailangan at nagreresulta lamang ito sa tensyon na sa pagitan ng pamahalaan at sa mga kapitalista. So, ang mixed economy, isang halimbawa nito ay ang socialismo. Okay? Kung saan may pag-aari ng pamahalaan yung pangunahing industriya o gawain, gayon din yung gamit sa produksyon, ngunit pinapayagan sa sosyalismo yung pagmamay-ari ng tao na magkaroon ng maliit na negosyante. And isa ang Pilipinas sa gumagamit ng sistemang pang-ekonomiya na to. In short, yung katangian ng ekonomiya ng Pilipinas ay mixed economy. Okay? And doon nagtatapos yung ating discussion for this topic o sa Aralin 3, which is yung allocation. So, this one is the summarized version. Bibigyan ko pa kayo ng mga ganito. If you want to have yung mga ganitong summary na topic, okay? Just PM me, okay? Pag nagkaiba ng komunismo sa pasismo, komunismo sa kapitalista, and such. So, tandaan niyo lang na pag market economy, ano yung gagawin? Pinagpapasyahan nyo ng individual ayon sa merkado. Paano ito gagawin? Ayon sa individual. Para kanino gagawin? Ayon sa individual. Pag command, lahat yan ayon sa estado. Pag mix naman, syempre, ayon sa individual at ayon sa estado. So, these are the possible question na pwedeng pakisagutan sa inyong AP notebook because on next meeting, we will be having oral recitation bago kayo mag-shoot. And we will also have a tea time or takeaway. Thank you.